Thank you so much, Brother Paul, for that advocacy. Mercy that liberates, overcoming evil through God's power. My brothers and sisters, the priest of the hour is a CFD spiritual director, exorcist in the Diocese of Tagbilaran, chaplain of St. Michael the Archangel Exorcism Center, and parochial vicar, Our Lady of the Holy Rosary Parish. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, I am referring you to Reverend Father Darwin A. Gitgano. Shall we all rise? Test. Balik lingkod. God is good. All the time. Katong katugon katugram mo kay pukawon ra mo nako igkahuman. No? So, okay ra mo mahuman ta 4 kay mag picture ta og human. No? So, alas 2:30 at alas 4 kay mag-bless ko sa inyo mga religious items. Maghimo sa kog simple prayer of anointing of senses sa tagsa-tagsa ninyo pinaagi sa general anointing of senses. So karon atong hisgutan ning inyong topic. Nindot inyong topic. Mercy that liberates, overcoming evil through God's power. So mo na itong pamanandungan karon. O matud pa, the Christian life is not merely a struggle between good thoughts and bad thoughts. It is a spiritual battle between the kingdom of God and the powers of darkness within the human heart. Oni atong struggle matag-usa nato karon. Kay daghan kay nato karon nga naguba na because of our unhealthy disposition. Unsay nakaguba na to, adto ta gi-manipulate sa ato kontra kay active man siya. Satan is not passive. Satan is very active. Di exempted ning nagwali ron. Gani ang una natong Santo Papa. Kinsay unang Santo Papa na to? Ni San Pedro. Gi-exorcise ni Kristo. Pahawa Satanas. Nakinumdum mo na sa gospel? Even our first Pope, Saint Peter, is being exorcised by Christ. When kita sad, we need to do deliverance to ourselves. Every day, before kumulakaw, before po kumatog, mag-simple prayer of deliverance ko. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from my room and fill me with your presence, love, healing, enlightenment, guidance, and inspiration. Natong huli ang exercise oil, ikuro sa inyong agtang, ikuro sa inyong higdaanan, ikuro sa inyong senses. It is a greatest protection. Inigmata ni mos buntag, no, healthy ang atong disposition. Kay daghan ka nato ang makaguba nato kining unhealthy disposition. Munang di na ta merciful, merciless na ta. Unsa na ta? Merciless. Kinahanglan kada buntag
Unsa may nahitabo nato? We fill our imagination, our memory with the bad news. Unong sagod paminaw o ng balita, muna'y makaguba matag-usa nato. Inig tanaw sa TV, balita na po nang giaway murag si Tom and Jerry. Ang imong disposisyon sad, mura pog si Tom and Jerry. Nagngita og kaaway, ngitag kontra. We keep on justifying ourselves. Naunsaon man nato pagkabaton nga mabatunan nato ning healthy disposition every day. At not only healthy disposition, but virtuous disposition. Abin niyo, kung kita inigulit nato, dili lang healthy nga disposition, kay human ra kaina nga level, kitang mga devoto sa divine mercy, kaming mga pari, dapat dili lang healthy ang among disposition every day. It should be virtuous disposition. Yan naman, kung virtuous ang disposition sa pari, virtuous ang kanang virtuous disposition, it is a supernatural disposition. Ang healthy disposition, it is a natural level, very human. Kaya daghan mang debuto sa divine mercy, pero unhealthy ang disposition. Maayo ra sa sugod. Karon wa na ikita. Na pwede devoto sa divine mercy pero healthy ilang disposition. Mas maayo pa man sila kumpara atong uban di nun tanan. Nya karong talk na to atong pangayuon sa Ginoo, not only healthy. Lord, give me not only a healthy disposition, give me a virtuous disposition every day. Kung sa'yo naitabo sa to katilingban karon, unhealthy disposition. Kung mauna ang atong disposition kada adlaw unhealthy, we never solve the problem of our family, of our community, of our society. Because if you cannot solve your problem, we are part of the problem. Balik ako na be? 1, 2, 3, go! Nagyagaw man, no? Magdugan ko takot, no? If you cannot solve your problem, you are part of the problem. Ang dakong problema because of our unhealthy disposition. Kini mga unhealthy disposition, reactive. Makadungog lagamay nga libak. Ha! Mura na pagpunagwa, mangutang na ko. Nga sabi na sa mudagan. Reactive. Nahubog na po na akong bala. Paso na ako ron. Nya katikistang na ko. Divine mercy, devotee. Unhealthy ang disposition. Reactive. O kining mga unhealthy disposition, mag-decide based on their emotion. Pungot ko karon, ayaw ko ninyo surang-surang, ha? Gikan para ba ko nag-devotion sa divine mercy? Mo-decide siya base sa iyang fear, base sa iyang kasuko, base sa iyang kahiubos. Iyang decision based on emotion. Mao nang mga unhealthy disposition. Kung naa ng tawhana sa grupo, perting gubuta. Kung wa, perting mingawa. Nakaroon,
Unsa may sign pod nga healthy ang atong disposition. Proactive. Instead reactive, proactive. Kung mahubog iyang bana, mingon, darling, nahubog di ay ka. Niingon unta ka kay ako kang atbangan. Inig kahubog sa imong bana, proactive, dili reactive. Imo dang inon imong bana, darling, pagkaluoy nimo nahubog ka. Unsa may ganahan nimo? Coffee? Milk? Salabat. Ingon pong hubog all of the above. Why away? Nga naman proactive man ka. Ang tao nga proactive, healthy kanunay iyang disposisyon. Bisag na suko siya. Mo decide siya dili base sa emosyon, base sa prinsipyo, base sa values. Yung masuko ko karon mo samot ni ka palahubog akong bana. Ako na lang ning kantahan. La 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 la. Inyag kadlaon imo dayong may-mayan, darling. Ni samot ra ba ko kagwapa, darling. Unyang atong silingan bag-o lang jong natigbak. Bag-o lang jong gihaya. Bag-o lang jong namatay. Ingon po rin mong bana, unsa may hinungdan, kusog kayo mula og tanduay. Mo nang sayong namatay. Unya tanawa akong paa, darling. Perti naman yun yung puti, Basig, mauna kag kamatay. Nya, makaako kag lain na mutanday. Nya mahubog inyong bana, muapas gapon ka, pero proactive na. Dili na reactive. Unsa na ang healthy nga disposition? Dili na reactive. Unsa na? Nya sa una kay reactive man ka. Muapas ka nya unhealthy ang disposition. Ano, di pa ka mauli diha. Das! Reactive. Karon, unsay bato nimo? Muapas gihapon ka. Pero before ka muapas, maligo ka. Unya ning apas nimo katong nindutan nimong sanina, kinasiksihan nimong sinina. Nya samtang ni apas ka nagtutu pa ng imong buhok. Nag-inom na imong darling. Pre, isa pa nga, pre. Antod na isang banga. Isa pa nga na imong isang banga. Dito na ka ni apa nya. Healthy naman imong disposition. Ningon lang ka, darling. Darling. Nya siksik ay ka. Gisuwayan na nyo, Suway. Yun na ka, darling. Naligo. Nako. Nasuwayan nyo, Suway. Healthy disposition. Proactive, not reactive. O ang iyang mga pulong bunga sa iyang pamalandong. No, darling, ubos ba ko nimo kagahapon? Kay nagsabot ta. Nya wa jud ka mutuman sa sabot. Nya naday away ana. Yang imong gigamit may man, dili man tamay, no? Muna ito pangayoon karon, Lord, divine mercy, give me not only healthy disposition, give me a virtuous disposition. Abi ninyo kung makabot na to ning virtuous disposition, it is anchored on the contemplation of the Word of God every day. Masay buhato na to, start your day with God, not with gadgets. Sa may nag-text na ko ron, no?
pila may ni-comment sa akong Facebook. Hindi, alright, nasaag ay, awa, yun to ni Ron. Suko ko, pero Duterte ba ako? Napoy prolini diri, away ta ron, away ta. Ayaw. Yan naman, when you start your day with gadgets, it will destroy our disposition. It will ruin our day. Anong naruin na today? Because you give consent to the negative words, to negative people. You welcome the negative comments in your consciousness. And Satan is dominating you, manipulating us. Di man ina, ayaw judin nyo pasaupi sa adlaw ang inyong kasuko. Kinsay nag-ingon na, dili ako. Si San Pablo mismo, Efeso Kapitulo 4, versikulo 26. Kasuko, pero ayaw pagpakasa. Balikan ninyo. Ang kasuko di ay dili pa na sa gitawag na sa teolohiya og amoral. Kasi gitawag na term na amoral. Meaning dili pa sala masuko ka. Kanus ka makasa panahon nga maghuna-huna na ka og dautan. Panahon nga musulti ka na og pagtamay, curses, libak diri, libak didto. O mubuhat na kag di maayo mo na isa. Pero mingon lang kag mo na ingon San Pablo, kasuko, pero ayaw pagpakasa. Anger is good for a moment. Balikan ninyo. Anger is like a medicine. Has an expiration date. When the medicine expired, it is no longer a medicine. It is a poison. Anger is good for a moment. When it reaches to expiration date, it is no longer good for you. It is a poison. Unsa ang anger nga masaupan na sa adlaw? Nya pila naman na kaadlaw nang nisawp. Hangtod karon nagdinumtanay pagyapunta. Hangtod karon nagsinukmagay gapunta sa mga rason, no? Kaya nga naman ingon San Pablo, don't give an ample space of Satan in you by allowing ang adlaw mo saup, no? Ayaw itugot mo saup ang adlaw nga naapa ka sa kasuko. Unang karon, unsay gisulti sa tong theme karon, indot kaayo. Mercy that liberates. Balikan ninyo, mercy that liberates. Diban ini, ang virtuous nga tao receive the freedom, authentic freedom from God. Kay daghan nato karon nga naa sa divine mercy. They are slave by their emotion. Not servant, but lesser than the servant. Slave by their emotion. Nasuko, kurod ha? Kay bawo na mo kinsa ko masuko. Kung masuko na ko, palayo na mo. Usara yung kasukaan, tibuok. Grupo sa Divine Mercy, di na niya tinggan. That person is slave by his emotion. He is imprisoned by his emotion. Mercy that liberates. Only the virtue of mercy liberates us from imprisonment of negative emotion. Amen?
Kung magpuyo tas kaluoy kanunay, di na nimo siya tan-awon sa maoy, kun dili sa kaluoy. Unya, kung tinuod authentic na ang atong devotion sa Divine Mercy, kay bawo mo, we will not become a slave of emotion. We become the master of our emotion. Many of us are still slave by our emotion. Dali mahiubos, mabawg lubot. Dali kaayo masuko, reactive, dali maguba ang adlaw. Because many of us are slaves by our emotion, slave by our passion, slave by our urges. Unang kuyaw kay Kristo, siya man dyan atong model. Tanawa, paglansang niya sa krus, wa man siya mingon nga, sagdi lang, inikabanhaw nako, kita katag ani ron. Bantay lang mo, katong nagkuhan ako, bantay lang mo. Look at Jesus. Father, forgive them because they don't know what they are doing. No. The divine mercy. No. Yan dapat yung kriminal na siyang tapad. Lord, ayaw baya ko kalimti kung maghari ka na. Wapod mingong Ginoo, wapod mingong Ginoo, oh, karon pa ka mo balik? Ngapit na ka mamatay? Karon pa ka mo sampit na ko? Uy, hayahay man ka. Diin man ka sa baskog pa kaglawas. Diin man ka sa himsog pa ka. Diin man ka sa batanon ka pa. Karon pa ka mo balik na ko? No. Dili te ka dawaton. Wala. Ningon ang Ginoo, karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Mercy that liberates us from imprisonment. Kaya nabilanggo ta sa atong mga negative imaginations, sa negative memory nato nga hangtod karon nagbalik-balik. And because of that, we are imprisoned by our past. We are imprisoned by that negative reality. Amen? Mercy that liberates. I hope niining maong adlawa kita apil ni nagwali mapuno ang atong kasing-kasing sa Diyos nung kaluoy ni Kristo. Without His mercy, we are not saved. Thanks be to His mercy. No? Yamatod pa ni Saint, kalimot ko sa kasantos, kuyaw kay ang giingon. Ang mercy sa Ginoo is immeasurable. Balikan ninyo. Ang mercy sa Ginoo is immeasurable. It is like the sea. Kanang dako nimong kanang dako nimong kabuang, sama ra na sa bas sa baybayon. Inig kumot nimo kuha kag usa ka kumkum nga bas, ilabay na nimo sa dagat, makita pa ba ang bas nga imong gilabay sa dagat? Ingon ana ang dagko nimo mga sa mawala ka na kung moduol ta sa dagat sa kaluoy sa Ginoo. Atong pakpakan ang Ginoo. Unang kining atong tema karon, ako ning i-connect sa official teaching sa simbahan, no? Maka-inspire ni nato tanan. Sa grace and indulgence. Gusto kong inyo ni i-share, ha? Karong hapuna, di yun mo magmahay, karong hapuna,
madubli ang atong kalipay human sa atong conference. Ipangutana si St. Thomas Aquinas, St. Thomas, tinuod ba nga makasurpass ta sa glory sa mga anghel? Kamoy tubag. Makasurpass ba ta sa mga anghel? Yes or no? Makasurpass ba ta sa mga anghel? Yes or no? Sakto inyong tubag, yes. Pero by nature, they are greater than us. So, ang mga anghel greater than us by nature. Kita, human nature man ta. Sila angelic nature. So, in terms to their nature, they are greater than us. But, the good news is, matud pa ni St. Thomas Aquinas, sa iyang Summa Theologica, ningon siya, the human being can equal the angels. Not only can equal the angels, but he can do greater than by grace. So, di ta makalamang nila by nature. Pero makalamang daita nila by living in grace. Nakaron, unsa may ebidensya nimo, Father, nga dunay tao gawas ni Kristo nilabang sa mga anghel? Si Mama Mary, she is the Queen of heaven and earth. Atong pakpakan si Mama Mary, nader yun, no? Atong simana, dahay possess, gikan sa Diocese of Butuan, Diocese of Davao, nag-exercise ko niya, gi-process pa nato karon sila, the whole family. Doon na siya extraordinary gifts. Gift of healing, gift of massage. Inig-massage niya, maulian man na iyang i-massage. So, na-amaze siya. Gift of vision. Munang naan niya. Munang, samtang dito sila sa office, number 4 siya, nindot po ng kuanda. Di ko muriak anay kay, naamang ko'y divine gift. Sus, pag-exercise, daghanang yawa. Nisud sa iyang lawas. Kasi naitabo mga igsuon, at tumiaging simana, 1 hour and 37 minutes ang among prayer sa iyaha. Yala 5 naman, mugawas man ko sa exorcism room, kay mag-anointing of senses ko sa daghang mga tao nga ni bisita. Anay tabo, akong ginang team nga, pag rosaryo mo, niingon ang yawa, ayaw! Maluoy taon ka, Darwin. Ayaw. Sakit kayo. No? So nagpadayon sila, nagsugod sila rosaryo, kanta sa Salve Regina, nakadungod ka mga tao, perting singgit sa yawa. No? Mama Mary, the devotion of Mama Mary will really torture the evil spirits because she is the Queen of heaven and earth. Labaw na gud siya seraphim. Ang seraphim mo na the highest rank of the choirs of angels. Grabe si Mama Mary, no? Unang si Mama Mary, kanunay nagpakita dito sa Lourdes, dito sa Portugal, dito sa Guadalupe, ug uban pang mga lugar sa tibuok kalibutan. No? Una nga, gawas nga daw natay devotion ni Jesus, na Divine Mercy, labaw nang natay devotion sa mahal nga Berhen. So si Mama Mary, may concrete na tong prueba nga tungod niya, she received greater glory than the seraphim. Ug maunay hinungdan nganong nirebilde ang yawa.
Ano man, our nature, compared to the angelic nature, their nature is greater than us. Kaya, pero, ubos ba ng nature ng tao? Ngano mahimo mang rayna? Ngano man, mahimo mang tao si Kristo sa maabot nga mga adlaw. So, ang unang sa di ay, matud pa sa mga season exorcist ni Lucifer, is envy. Kasina niya sa tao. Kasina niya sa babae. Munang, dahil ng utana, nga naman, nga ang kasagarang mayawaan, mga babae man. Naay mga laki gapon. Pero daghan jud ang maposes nga babae. Ang tubag pod sa mga season exorcist na una nako, because they hate so much Mary. No? Iniglitop na mo sa Hail Mary, full of grace, asinggit na na. Muna nga kung mag-devotion ta sa mahal na birhen, labi na diya sa atong pamilya, tagsa-tagsa, hinay-hinay na manglayas na mga yawa. Basta tinud-anay po, nang po iban mag-rosaryo, paspas kayo. Maghimahin ka ng panahon ka. Santa Maria ka sa Diyos. Amen. 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 Nakasulari. Kalun naman sa mga. Amen. Glory be to God. Amen. 5 minutes. Oy, home man rosaryo. Lumba. Pero kung inyo nang ilitok with great honor, with great reverence, and with great devotion, powerful kaayo ang Santos nga Rosaryo. Amen? So karon, ang pangutana karon, unsaon man nato pagpahimo sa mercy sa Ginoo, pinaagi sa pagdawat sa iyang grasya. Nga asa man nato madawat ang grasya? Through the sacrament of reconciliation. Muna akong advice ninyo, no? Make a good confession every month. Duula ng, parang dali ra, paminaw mo, parang dali ra, ilista ng imong mga parang ditso na, ay na pagdugay-dugay. Nangawat kog banok atong usang adlaw, Father, ng tulo ka buok, alas 11 sa buntag to na mo gibuhat, no? Ayaw na inarit ang iyong ina na nangawat kog banok tulo ka buok. Nakapangabit ko, Father, tulo ka buok, ay nanganli angan sa inyong kabit. Ang usa, Father, dibuti sa Divine Mercy. Ang usa, choir, Father. Ang ikatulo, Father, liminister nimo. Wala may labot, anak. Direct to the point. Timan ini. Natay pasyente bagulang, gikan siya sa Cagayan Valley. Gikan dyan sa Kauluhan. Kay bao mo, ang iyang sakit, kay usang tuig na ang iyang sakit, bugat ang iyang pamati sa lawas. Yan to tag Bohol. Nanto sa Bohol ato February. Ya, wapa siya kaari nako. Ya, ang team may mo interview nila. May mo deliverance nila ang team. Anita mo mga igsuon, pag abot niya dito, nag-react siya. Nisulti ang mga yawa, sud siya ang lawas. Ningon ang mga yawa, open demons ang nisod niya. Ningon ang mga yawa, ako ni siyang gibarang. Mauning naa siya sakit, nga balik-balik. Ang iyang sakit, mga igsuon, low kay ang platelet. Niabot og number 2 ang iyang platelet. Grabe, no? Ko patay naman suro na. Ambot og number 2. Nya dili lang na bleeding pa imo, mag-bleeding siya. Gawas nga mag-bleeding siya. Murag daghan kay dugo niya. Imagine na diaper na gud iyang isuot. Unya ang dugo manggawas dinhi sa iyang ilong, sa iyang dunggan, sa iyang baba. Ang iyang platelet ubos pa jud kaayo. So gi-advisean siya sa team nato pinaging Brad Drumer. Yes, Brad Drumer, nagpakasal na ba mo? So, wala pa. Nga nung man mo magpakasal, nagtuo man ming civil, okay na. Yan sige po magpangalawat. Sige, John. Tayo sa magpangalawat until makasal mo. Kung man ka mo'y kakulian, nagkahigugmaay man ka mo. Sa unsi na may katuig, Brad. Nagkahigugmaay man ka mo. So, pakasal mo.
Simple nga kasal. 5 ra gikinahanglan sa kasal. Pila requirement nga mutambong sa kasal? 5. Kamong duha, og maninoy og maninay, 4. Ikalima, pari. Pwede ra jud mo mag-ihaw usak ka manok. Pila ihawon ninyo? Usara ka manok. Kanang duha ka pako para na sa imong maninoy. Chicken joy. Na. Nya kanang duha ka paa sa manok para na ninyong duha kinasal. Chicken joy. Nya katong sobra, Father, sa pari na. Human! Simple ra nga kasal. Unya na pabungga, kung doon na kay kwarta, magpabungga ka, nya inutang pa dyan ng imong gasto, tigpa karong ingnon ka. Pagpakatotoo. Amen? Tanawa nga ron, daghan, agwa magpakasal, kay nagtigom pa. Hangtod karon wa pa katigom. Nya kanang handa, appeal di ay na sa requirement. Wa nay appeal. Mingon ang pare, pila naman kababoy inyong gibuhi. Why appeal na? Ang pinaka-essential sa kasal, nahigugma bagas imong asawa. Nahigugma, Father. Nahigugma bagas imong bana. Wa ba ka pugsa? Wa, Father. Larga. Bisag wa pa'y handa. Bisag wa pa'y paso-paso. Iasa raman na. Sa inyong anniversary kung na-bless na mo materially. Amen? Kung sa gibuhat nila, atong April 16, mao ang ilang adlaw sa kasal. Simple kayong kasal. Pero na-hospital siya April 14. O gingnan siya sa doktor, ang iyang platelet ni adtong April 14, 6 na lang. O mingon ang doktor, kinahanglan abunuhan kag platelet. Siya, Dok, kunin mo kung tauran anang ko ang duger ba na mahurot. Nya April 16 ba kasal, Dok. Namo, Dok. Jadi may maday kasal. Unya na ng kasal ninyo kay kinsa may kaslog mamatay na kag 16. Insa, Dok, ayaw lang kog abunuhi sa platelet, Dok. Kay magpakasal ko una. Mubalik lang may dinhi. Dok, kay naanad na ko ini. Na bleeding pa imo, grabe ka kusog. Mag-diaper siya. No? Manggawas ang dugo sa iyong ilong, baba, o dunggan. Gainan sa tong team, ay sagbalik dire, kung dili ka makasal. Nagkagigugma ay mangka mo. Sa, nagigugma lagi may. Nagigugma po ka ani. Sa maura na requirement. So, adto mo sa inyong pari rito. No, o sa may requirement na baptismal certificate, confirmation, di ba? Pila naman na, pila may baptismal certificate. Butang na to, pila man na, 100. 100 ba? Ang confirmation, 200. 100, 200. Ibutang na to. Nya sinumar, pila man ang sinumar? Hoy, pila man? Itong bagong kasal. Pila? Ha? 400. Ato i-5. 500. So, 700. Nya, regular man yung kasal. Hindi ka mag-stipend pare. Pakasal mo ka ng regular. Parang hindi na mo mag-stipend. Magbut-buot po mo sa inyong adlaw. Magbut-buot po mo sa inyong oras. Hindi, stipend dyan po. Okay, 700 na imong kuhan. Kasal na. Kay ba mo, adtong April 16, ikasal sila. O ni adtong April 16, ang maong babay, wa na mag-bleeding. Ang maong babay, ang iyang 6 na platelet ni abot og 300 ang iyang platelet without kanang abuno bitaw sa dugo atong pakpakan. Tanawan ninyo akong YouTube channel. Nag-share siya dito. Siya mismo ang nag-share uban sa iyang igagaw, uban sa iyang bana. Yan naman, yun siya, salamat mi sa kaluoy sa Ginoo. Nagtuo na jud siya nga katapusan sa iyang asawa. Because of the mercy of God, his wife received complete healing. Atong pakpakan ang Ginoo.
Nibalik sila sa doktor. Nasyak ang doktor. Kay perte na siyang abtika. Ningon ng doktor, unsay imong gibuhat? No. She only received the divine mercy through the sacrament of marriage and the Holy Eucharist. So worthy na sila modawat sa lawas ni Kristo. Amen? Atong pakpakan ang divine mercy, mga igsuon. So, muna no? Very inspiring mga igsuon ang gi-share sa atong igsuon. Gikan pa sila sa Cagayan Valley. So layo kayo. Di naman mo naibaw sa atong kuan Brad. Ingin siya nga tungod sa akong igagaw. So gidaha sila dito sa office. Pero sa mga di makaadto sa office, di naman kinahanglan naamantay pari dinhi. All priests are in persona Christi. Atong pakpakan ng tanang kaparian. Kung atong mahal na obispo din sa Diocese of Tandag, all of them are in persona Christi. Amen? Nalipay ba marong adlaw? No? So karon usalay gusto na kong ipaabot ninyo when you receive the grace of God through the sacrament of reconciliation, confirmation, matrimony, kay daghan ka nato karon lack nag-appreciation sa sacrament instituted by Christ. Yan na po'y taga Minglanilla. Ang iyang sakit, stage 4 cancer. Yan, gilak-hilak siya sa kung atubangan, nag-wheelchair naman siya. Inko, di man ko may healer. Ang ako radyong gisulti, go to the sacrament. Renounce everything. Kanang mga habak ninyo, kanang mga anting-anting ninyo, kanang mga orasyon ninyo, i-renounce na. Pulihi na sa grasya. Pulihi na sa grasya. And then we become equal with the angels. Not only equal with the angels, we can be greater, receive greater glory than the angel because we constantly receive the grace in the sacraments. Amen? Unsa may pinaka-ideal? Once a month, mangumpisal ta. Once a month, mangumpisal ta. Apil ni nagwali. Hoy, apil ni. Dahil nangumpisal, tiguwang, ningong lolo. Padre, mangumpisal ko, dre. Kapila na makatuig, way kumpisal, oh. Tagnaa, padre. Tagnaa, padre. So, ipasabuti mo, tagnaa, pila ko katuig, way kumpisal. Taod-taod na, padre. Napo, katuig, lo. Lawig pa, padre. Si lawig? Dugangi pa, padre. 15 katuig, lo. Lawig pa, jud, padre. Kay first communion pa ko adto. At 30 katuig, lo. Lawig pa, jud. 90 anyos na ko, dre. No, lawig pa, jud, dre. 60 anyos. 60 years, lo. Pundo, padre. Pundo. 60 na ko katuig, pader. Why kumpisal, pader? Mangutan na ko ni mo, pader. Malangit pa ka ko ini, pader. Ni baos pong pare. Yung pare, lawig pa, lo. So, say, pasubuti mo. Unahan gamay. Mapurgatorio ko ini, pader. Lawig pa, jod. Lawig pa, jod. Tsuwa naman, jod, lain. O say, pagtuon ni mo, pader. Maimperno ko ini, pader. Yun ang pare, pundo. Delikado ning way kumpisal-kumpisal. Unya ka ng kumpisal, mga igsunan, di ka angay mauwaw sa pari. Nganong di ka mauwaw sa pari? Kung nasayod ka niini, ang tanang pari sa tibuok kalibutan sa simbang katoliko, dunay seal of confession. Unsa? Unsay pasabot anang seal of confession? Dili ka panabi ang pari sa imong sa. Kung ipanabi sa pari, isumbong sa obispo, nga naman, only the Pope can forgive.
that violation. Di ba mo nalipay mo maunang ayaw mo kauaw duol sa inyong parish priest. Nga suod ba na namo, Father? Mauwaw me, parehatong ako mga liminister. Ako mga liminister dito sa parokya. Father, di lang mi mo kumpisal ni mo kay mauwaw me. Ay, kamurag ibala basta mga umpisal mo. So, abot mi dito sa katedral, kaya kada itong Christmas. So, ang akong mga liminister, nagpakyaw og multicab. Abot sila dito sa katedral. Nya naman ay ali ng pari. So, linya na sila dito. Taas kayong linya. Pag abot na dul-dul sa pari, karitsa. Huy, si Father Darwin man eh. About face. Na merisi. No? Wa mo kay baw sa seal of confession. Nga anong doon na may seal of confession ang confession? Nga naman, tungod kay, dili gusto ang Ginoo pagkauwawan kaniya sa pinakauwaw nimong mga sa atong pakpakan ang Ginoo. Maoy usay buhaton na to, kinsay atong sultian sa to mga sa, ayaw ng imong tapad. Kay wa nay seal of confession. Asa mo safety? Asa ta safety? Adto sa pari sa Dios. Mo nang ningon si Kristo sa San Juan 20:23, iyang gihuipan ang mga apostoles sa Espiritu Santo. Mainyo ang Espiritu Santo. Kambisan kinsang sala nga inyong gipasaylo, sumpay. Gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasaylo, sumpay. No, tigbasa jog Bible na. Mo na gitawag ministry of reconciliation. O gani si San Pablo mingon, the Lord has given us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. No? Mo nang nagpadayon hangtod karon. Kay nangutanan nako, Father, nganong ang ilang pastor sa ubang tinunghuan di man kapasaylog sa tungod kay wa sila'y authority. Nganong mudritso man sila sa langit, mao gani wa sila'y authority, nga masaylo sila. Masaylo. Nga wa man sila atong panahon na. Nga nga mga Katoliko nagpadayon man pabasaylo sa diha naman ta. Pinaagis mga apostoles. Unya, you receive and you restore the sanctifying grace every time mangumpisal ta. Kung mangumpisal ka, it is a sign of humility. Kanang akong sa lain po ng uban mangumpisal kay mo justify. No. Father, nakapangabit lagi ko, Father, tungod man po nis buang na kong bana. Nag-una-una man po, Father. Hindi mo sa bugog ako, Father. Nawa, wa ka maginulsol. Akong dakong sa. Kung mukumbisal kay iapil imong bana. Father, benisyon niya ako, Father, kay ako nakasa, no? Pagbantay anang nasunod, Father, kay ako nang bana, Father, no? Palahubog kay na, Father. Bakakon kay nang dako, Father. Animal nga dako, Father. Bakakon kay na. Nya way ayo nga pagka ingon po pare, kadit sa. Pwede ba focus lang kasi imong sa kay ano lang imong sa, ay lang iapil-apil na imong bana sa gi-briefing rate ka, Father, na may nang masiguro ba. Nyatiman ini when we constantly receive the grace of God, before going to reception of the Holy Eucharist, you have a healthy disposition because of confession. Timan ini, you can equal the glory of the angel. Not only you can equal, you can surpass the glory of the angel because of constant reception of the grace of God. Wow! Nakaron, kung musimba ka,
dili lang grasya ang imong nadawat. Nangalawat mo ganina? Di lang to grasya. The source of grace. The source of our being. The source of our lives. Munang hangyo ko ninyo, inig simba ninyo. Labi na itong mga CWL nga ni adin ni karon. Kailan mo CWL? Katolikong wa nay lingaw. Simba mo kada adlaw. Ayaw mo palit kay kamoy paglaom sa simbahan. Mga CWL? Katolikong wa nay lingaw ba? No? Nanasbay. Simba mo kay nanginahanglan mi og sama ninyo. Kanang inyong pagsimba, no? Makaluwas na og daghang kalag. Nya di ta magpalit sa misa. Di ta magpalit sa misa. Nga naman, doon na may act of contrition. Munang kung ang misa alas 6, nalitra ba kang paria ka? Ganina nalit ka. Anas 11:15 na ka na. Pasaylo abit ako na late, no? Nagmisa pa ko, anin ako mo-justify, akong dakong sa. Muna, mo-justify dyan na, otro kang paria ka. Kinahanglan, di ta magpa-late sa misa. Alas 11 ang misa, ito naka 10:45. Yan naman, kinahanglan makasugod ta sa act of contrition. Aron kita mahimong andam, yun ang pari bitaw? Aron kita mahimong andam sa pagdawat ni Kristo, sa pagsaulog din ng Santos Kamisa, ato karong hinulsulan og basulan ng itong mga sao. Sa itubag ninyo, nagakumpisal ako. Ana, tanan ninyong pagpanlibak nga gagmay rapod. No? In your sins, katong ko, ikumpisal to ninyo. Katong pagbaligya sa inyo, i-apil to kumpisal kay dako kay nang sa. Kay ba mo dito sa diocese na to, ugma na i-apil niyo sa prayer kay doon na tayo gipang kasuhan. Pero ang kaso na to, dili kay nasuko ta. Naluoy na ta sa atong nasod. Nikiha ko, doon na 5 ka leader sa politiko na priso jud tungod sa vote buying. No? Napriso sila, unya, karon kamulong kaso, nakabail man sila, nakagawa sila, napay duha dakpunon, no, 7 sila tanan. Kaysa na maganahan may mong leader sunod. Di ba? So, wako'y gidumtan nga politiko, I love them because we are devotee of divine mercy. No? Nya ako silang giignan, nya kini moral mani og legal akong gibuhat. Kapag gidumtan, I pray all the politicians because I love them so much. Pero ang balaod jud. Kaya na balaod way ngipon, pangag atong balaod, pangag. Ang unang itong gifailag kaso, ang vice governor jud mismo, pero di man siya mo prosper kay way direct knowledge ang atong witness sa politiko. So ang iyang direct knowledge 2 oras naghatag. So manay mo prosper. So hinay-hinay lang ta, no? Ug mingon ang judge, this is historical. Tiguang na kodre. Karon pa ko nakahandol aning kaswag. Ikas fiscal, to na skurtiron, so nadakpan na ang 5, napay duha dakpunon. Nya nakabail man sila 200,000. Kini may good news na ko ninyo. Kay ba mo, pag-abot dito, muna ko experience, ako may unang witness dito. Atong miaging May 1, April 30, ako may unang witness ni Tindog. First time to na ko. Di cross-examine ko sa abogado sa Pikas. Nalipay kay ko. Ganun man, it is an expression of my love for God and for our country. Di lang ta mga, ayaw mo pangaway, you know, kihalang mo. Kisa na may ganahan, ma-leader sunod. Tag 38,000 ang every count of vote buying. Kung maabot na dito sa korte. Example, karong November na maragkoan. November Ang November, kapitan man na. Kini malipay jud ang mga buutan, daghan ang buutan mo daog. Kaya naman, kung kitang tanan, ato ng katungod, nga atong ipatuman ang balaod. Di lang ta mangaway. Ito na 19 trillion ang utang na taon sa tibuok Pilipinas. 19 trillion na hapit. Nakinsay nagbayad na, kita tanan. No? Luoy kaayo ang Pilipinas. Kibaw mo, example ha, dako kita
Kita nga ni adini karon dako kay tagi katampo mahunong ang korupsyon. Sugod karong eleksyon. Kita tanan, dili lang ako, naghihimo lang kog example ninyo. Nitindog na ko, kamo tindog na po. Di lang ta mangaway. Ato nang buhaton, kay nahigugma ta sa Dios. Nahigugma ta sa usag-usa. Kay ba mo? Bugat kaayo, kinalig-unang ebidensya kung ikaw. Example, paliton karon, dawata. Matawag din ang butbayig, di na mo dawaton. Di na siya makonsumated kung di ni mo dawaton. Dawata. Nga, file dayog dito sa fiskal na kining maong leader gipalit ko. Ug mao ni ang gingon ay kalimti si kapitan, si kagawad. Walo man na, no? Okay. Walo ka buok. Its count is 38,000 base sa akong experience. Ang bill ana is 38,000. Unya, walo man ka buok. Idi 8 counts of both buying. Nakaron atong i-multiply ha. Pila man? 8 times 38,000 equals 304,000 ang bill. Kato mga leader, paminaw mo, kung mutindog lang mo, karon kana lang imog katungod. Atong gugma, divine mercy, gugma na to sa tong nasod. Kaya ba mo daghanan mo dagan nga way kwarta mo daog. Pero samtang di ta mo tindog para niini, daghang mo daog nga nagsalig lang sa kwarta. Ug ayaw na mo pag-blame nga nung nangingana atong Senado. Ayaw na mo sig complain nga nung nangingana ang atong Kongreso. Tungod na kay nahigugma sila sa kwarta, dili kay nahigugma sila sa ato nasod. Tinoo dili. Uy. Ugma, doon na po ko'y hearing. Yan ang amang ko din eh. Ako lang ipakayugan ato witness. No? It's about time na. Yan mo tindog ta, di ta mangaway. Yan daghaning mo patyon ka, Father. Bumbahan ka, Father. Ayaw mo kaguol. 41 anyos na ni. Si Kristo 33 rana. Nilapas na ko. Iasa maning sobra. Sige, tagkanta-kanta nang mamatay ng dahil sa'yo. Igo, ragalitan ni Tindog, patay na yun. Kung patyon si Father Darwin, ayaw mo kagool. Mabanhaw ni eh. Amen! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Kung padayon pata nga magpayo sa kakulba, ang atong nasod maguba. Amen! Unsa to? Kung magpuyo pata sa kakulba, ang atong nasod, unsa? Maguba. Kung magpuyo pata sa kahadlok, di na ta kalihok. Balik ka. Kung magpuyo pata sa kahadlok, dili na ta makalihok. Apan ang mga tao pong si panghadlok, dunay giilok. Unsa to? Kadtong mga tao nga sigig panghadlok, doon na mo'y giilok. Asa? Tanawa, pag-abot na ko dito sa korte kay ibaw mo, people of the Philippines against the political leader, no longer against Father Darwin. I hope mga pinangga nga katawhan, mutindog na ta para sa katawhan sa Pilipinas. Ayaw pangaway. Ato ning gibuhat kay nahigugma ta. Ay kasuko kay naman nayawaan na pug ka. Ayaw na buhata tungod kay nagdumot ka. Ayaw na buhata tungod kay nasuko ka. Ato ning buhaton kay nahigugma ta sa Ginoo. Kay nahigugma ta sa inyong mga apo. Nahigugma ta sa future sa inyong mga anak. Amen! God is good! All the time! Atong pakpakan ang Ginoo. Nakoy kanta atong katao na. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Memorize na ninyo? So let's sing together again. Let's sing together again. 1, 2, 3, go.
Together again. Ay, balik ko na ito na ito kanina, no? Together again naman, no? Sige, balik ko ito na ito. 1, 2, 3, go. I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Atong pakpakan ang Ginoo. Ikaduha, mercy that liberates through grace. And mercy that liberates through indulgence. Kini, abi ninyo, dit sumulangit ani. Unsa may indulgence? Muni katapusan ako i-share ninyo. Ingon po tong lula. Lang, unsa may indulgence? Indulensya. Sa po indulensya? Indulgence. Nagkaroon na sa teaching sa simbahan, ha? Very inspiring ni. Kaya ba mo, kini nga teaching sa simbahan, dogma niya, dili ni siya personal opinion na ako. Matud pa sa doktrina simbahan mo ni siya. Norm number 4 sa general norms of plenary indulgence. On indulgence. Kinanindutan ning teaching sa simbahan. Dogma ni siya, divine revealed. Ini kumpisal ninyo sa pari, 5 kadagkong sa. Mo ni inyo, mortal sin. 5 mortal sins, kumpisal sa pari, tangtang. Pero ang Ginoo hustisya man, 5 mortal sins, doon na po na 5 punishment. Okay? Ini kumpisal ninyo, aning 5 kadagkong sa ninyo, tangtang. Ang punishment nagpabilin. Ang makatangtang sa sala mao ang grasya. Pero ang makatangtang sa silot sa sala mao ang indulhensya. Nasabtan? Father, ganong pamisahan pa man to nato. Ganong umpisal man to kagani before namatay. Nganong magampo pa man ta, Father? Nga bag-o man tong ni kumpisal. Ang iyang sala napasaylo. Pero ang iyang silot, nagpabilin. Ang grasya sa sakramento, nagpapasata ng sala. Pero ang indulhensya, mo'y makapapas sa imong silot. Example, 5 mortal sins, ikumpisal ni mo tanang sa pari. Tangtang, nagpabilin ang 5 kadagkong silot. Nagkaroon, dunay duha ka klase ang indulgence, partial o plenary. Pila ka buok ang matang sa indulhensya? Kung makadawat kag partial, kamo karon nakadawat mo partial ron, naminaw man mo, wa mo magtabi. Katong nagtabi, wa to kadawat. So kato, naminaw mo ta na, wa may nagtabi, no? Nakadawat mo partial indulgence. Okay? So partial rapod ang nakuha. Paminaw. Kay kinanindutan ni nga doktrina. Kung plenary indulgence ang inyong makuha. Kung plenary, tangtang tanan. Mamatay ka karon nga wa na kay silot. Di na ka maaging purgatorio. Murag kwitis imong kag. Mamatay ka karon, di na ka maaging mulabay ra ka sa purgatorio. Huy to akong silingan, oh. Pila na mo katuduig na tigbak. To pa mas purgatorio na tinggakon. Ngano man iya pang gibayaran ang 5 niya kasilot sa dagkong sala nga napasaylo na. Okay? Unsa may ganahan nyo? Partial, plenary. Unsa to? Unsay ganahan nyo? Nga dawaton ron. Partial, plenary. Char. Unsa may minig char? Christ has a reason. So, plenary inyong gusto. Napangutan ako ninyo. Unsao na to pagdawat ni? Nakaroon. Okay. Tanaw ko sa notes na ko, Yung alas 4 ta mahuman kay mag-picture. Okay ra mo? Or di na, hantod na ta alas 7? Or kadlawon? Nagkaroon. Ang saon ni nun. Okay. Mo ni siya. Dunay 7 conditions na kinahanglan buhaton nimo aron makadawat kag plenary indulgence.
pwede mo makadawat kada adlaw og plenary indulgence as long as inyo ning buhaton. Okay? Ready na mo? Naani sa norm number 7, condition for plenary. Tanan ninyong maayong buhat, di ba niya? Tanan ninyong mga sakit nga gi-offer sa Ginoo, you receive partial indulgence. Kanang inyong paglingkod, ha? Dili na pagpasinaw sa bangko. O, nahibaw mo. Yung apod mo kaibaw, yung sa may indulgence line, na indulhensya. Yung sa po indulhensya? Indulgence! Di ba makadungog ta sa itong lula? Napakadawat ang indulhensya ni. Mo na ni, ang official teaching sa Siban. Kuan siya, gi-revise, niya, gi-promote na pod ni St. John Paul II. 1996 ang edition ini. Ug mo ni latest nga edition akong i-share ninyo. Una, lista ninyo. Kinahanglan doon na kay general intention to receive plenary or partial indulgence. Ang plenary indulgence di ay, ako lang isummarize ha, kay taas sumagod ni siya. Nya, kung ganahan mo tagod-tagod yun, naasa ako YouTube ang gikan sa norm 1 to norm number 20. I-discuss na ko thoroughly tagsa-tagsa sa norm. No? Pero karon isummarize na to, kay 30 minutes na nabilin. Kay mag-picture-picture taron. No? General intention to receive. Tuminaw mo. Ano sa'yo una? General intention to receive. Abi ninyo kung mahibawaan ninyo, di na mo magbagot-bot sa yung bana. Kaya akong banang palahubog, pangkaon dyan din ako. Kay partial indulgence ni. Unya, pwede sad imong ipahinungod sa mga mahal ninyong namatay. Kining plenary indulgence nako para ninipapang bagong namatay. Naana diri. Okay, nakaroon sa buhaton na to. General intention to receive partial and plenary. So doon na dyan kay general intention. Imo dyong pangayuon. Nga naman, ingon man si Kristo, pangayo ka mo sa kungan. Muna ni. No? Ikaduha, naa ka sa state of grace. Naa ka sa estado, ikaduha, naa ka sa estado sa grasya. Kung saan man ako, brother, kanako sa state of grace, mangumpisal ka sa tanang dagko ni mong sa. Ya, kung doon ay gagmay, ayan na lang mo palit sa misa. Kay matangtang ang gagmay ninyong mga sa. Okay? State of grace. Mo na ikaduha. Ikatulo. Ano ikatulo? Nga igsoon. Mo atin kag misa. Uy, check na mo. Check na. Ang ikaupat, mo kalawat ka. Oh, check na po. Check na po. Kini lang kumpisal bog, nangumpisal na ba mo? Ang ikalima, iampo nimo ang Santo Papa, 1 Our Father, 1 Glory Be, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Di na kinanglan may bawo ka sa intention sa Papa. Mo na ikalima. Ikaunom, completely detached even venial sin. Likayan nimo gamayng pagpanlibak. Sikuan. Ayaw sakit. Ganahan ko mukha plenary indulgence. Likayan nimo ang gamay nga pagbagulbol. Gamay nga doubt sa Ginoo. Gagmay. Venial sins. Tanang gagmay sa likayan nimo kung gusto ka mo dawat og plenary indulgence. Lami na kay panimaos sa imong silingan nga nagpadungog-dungog sa Facebook. Pero wow, no? Avoid ka the occasion of sin. Ikapito, perform the indulgence act. Pili ka ini. Ako inarit ha. Perform the indulgence act. Mo ni siya. Pwede na nimo buhaton, pili ra ka ini. 30 minutes reading and contemplating the Word of God. Or, pili ka, 30 minutes adoration. Ito ka sa adoration. Kung sa pamilain, family, Holy Rosary, the whole family, join in praying. You receive plenary indulgence. Sana all. Unya karon. Di ba niya? Sulod sa usa ka buwan, pila man ka adlaw? 31.
Niingon ang simbahan, nani sa norma, ang usakan confession, one good confession, within 20 days, na nilikay kas mga gagmayng sa, one good confession, you can receive multiple plenary indulgence. Di ka na adlaw mangumpisa la. Di ka na adlaw. Ingon ang simbahan, pwede 20 days. As long as wa kay mortal sin. Hinduta no? Ang usani mo kakumpisal, anang buwana, you can receive multiple plenary indulgence. Kung sa itong indulgence act, pili ra ka niya. Paminaw mo. Naminaw lagi mo? Kining indulgence act, daghan man ni. Ang ipabuhat ni sa simbahan. Pili ka. Pwede na usa sa usang adlaw. As long as nakasimba ka, naka-receive ka sa Eucharist. No? Nakaroon. Kung sa pamilain, kanang muatin ka o kanta misa sa bagong naordinahan. Doon na plenary indulgence. Kung sa pamilain, renewal of your baptismal vows. Kanus amo gibunyagan. Mag-renew mo anang adlawa. Ako, September 9, 1984 ko nabunyagan. Every September 9, mag-celebrate ko. Renewal na to. Isalikway ba ninyo si Satanas? Isalikway! Isalikway ba ninyo yung pamaagi? Tubag po mo, isalikway! Isalikway ba nimo ang iyang interest para sa iya? Isalikway! Nagatuo ba ka mo sa usa ka Dios amahan? Isalikway! Isalikway mang Dios amahan, oy, no? Mo na atong baptismal vows, di ba? O, naaro na. I-search lang na ninyo, mangumpisal mo na, anang adlaw nga ikaw na bunyagan, maghimo kag renewal of your... Nya pwede sa ni sa Easter Vigil. Okay? Easter Vigil. You receive plenary indulgence. Unsa pa man? November 1 to November 8. All Souls Day, All Saints Day. 8 na kaadlaw, gihatag sa simbahan. Okay? Pero ang pwede kada adlaw, kining 30 minutes, reading and contemplating the Word of God. Masayon eh. Di ba? So, pila to ka kondisyon? 7. Sa ito una, general intention to receive plenary indulgence. Ikaduha, state of grace, muna mangumpisal ka within 20 days. Ikatulo, musimba. Ikaupat, mukalawat. Ikalima, intention of the Pope, pila to ka manamo, usara. Usa ka Hail Mary, usa ka Glory Be. Ikaunom, avoid even venial sins. Ikapito, do the indulgence work o indulgence act. Mo to pili ra ka ato. No? Kung imo ning mabuhat, di ba niya? Kada adlaw, usa lang ang imong madawat ka plenary indulgence. Nya, Father, pwede bag kaduhaon? Pwede. Kanang hapit na kamamatay. At tinuod, pwede siya madawat twice kung hapit na ka mamatay. Huwag mo na akong gihatag sa akong papa. Di ba niya, kung doon ay masakiton sa inyo ha, ing na ang pari, gai siyang apostolic pardon. Kaya ang apostolic pardon, naghatag nagplenarya indulhensya. Unsay imong iingon sa imong pasyente, dapat pangayuon nimo tay. Na kay general intention to receive plenary indulgence. Hindi naman siya kasimba. Ang importante makalawat siya. Okay? Nakaron, maninindot mga igsuon. Nya pananglitan di kumplito niini partial ra ang imong nadawat. Okay? Example, wa ka kasimba. O nya naghimo kag 30 minutes contemplation. Partial ra imong nadawat. Nasabtan? Nato lang nag-simplified. Wala na to, gitangtang na tong mingon nga kung magnubina ka ani ni Senior San Padre Pio, doon na kay 100 days nga indulhensya sa purgatorio. Nakadungog ba ron? Kitangtang na. Ang theological term nga gigamit sa simbahan, partial o plenary indulgence.
Nasabtan ba? Klaro? Muna mga condition to receive plenary indulgence. Ang partial indulgence, pwede nimo madawat twice every day kung hapit na ka mamatay. Pero guwapa ka mamatay, pwede ka kadawat kausa lang anang adlaw. Example, nakadawat ka plenary indulgence ron. Ugma nagplano na pug ka mo dawat. Pero imong ipahinungod sa kalag sa imong lulo nga namatay. Natiman ini daghan kang maluwas tungod ni ana. Nalipay mo wa? Karon pa mo kay baw aron. Atong pakpakan ng atong simbahan. Ayaw na mo pagduha-duha pa ni ining maong teaching sa simbahan. Nganuman. Ningon si Kristo, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong itugot, Pedro, dinhi sa yuta. Sumpay? Ang imong idili dinhi sa yuta. Giaprubahan na ni Pope John Paul VI, Pope John Paul II. Dugma ni, dili ni personal opinion sa Santo Papa. So, karon, tungod ni kaluoy Ginoo. Yadaghan ka na to, wa mahibaw ni ini. Dapat ko ilaing good news ninyo. Father, pananglitan, Father, why pare, naaihimat yun. Pangutana, Father, makadawat ba ang maong himat yun? Og plenarya indulhensya, bisag way pare. Tubag! Oy, may nanubag. Makadawat ba ang maong himat yun, bisag way pare? Ha? Makadawat. Naana sa norm number 18. Nya unsaon? Kini. Kay usay mapanik naman ta. Yun na taka huna unsay maayo. Niya sa norm number 18. If no priest is present, okay, the church grants a plenary indulgence to a properly disposed Christian accustomed to prayer. The church supplies the usual conditions. If even no priest is available, the church grants plenary indulgence. Unsay kondisyon? Ako nang gibasa. Una, properly disposed. Kinahanglan kadtong himat yon, di sig pamalikas. Di sigig pangmuyboy. Dili sigig pangaway, di sig yawa-yawa. Properly disposed. Unsa man ang properly disposed, Father? Repentant, open to God's mercy. Lord, pasaylo ako kung doon ako iwa mabasuli nga mga salod. Pasaylo ako, Lord. Guide sila na mahimo silang repentant. Contrite ilang kasing-kasing. Hunghungi sila. Pasuli mo mga sa. Muna akong gibuhat ni Papa. No? Properly disposed. Nya kini, muna advantage ninyo. Accustomed to prayer during life. Kadtong sigig ampo. Simple lang, kinila inyong buhaton, katong mga bag-o lang na balik sa simbahan. Alas 6, pag-ampo. Alas 12, pag-ampo, Angelus. Alas 3, 3 o'clock prayer, pag-ampo. Alas 6 na po, pag-ampo. Ano man, kanang imong gibuhat. At the end of your day, you can receive plenary indulgence without the priest. Nalipay mo ha. Excited na mo mamatay. Simbako ka, Father, simbako ka pare aga. Ikaw untay mo una. Ikaw untay mo unang pare aga na. Normally, normally, muni ang ecclesia supplet. The church will supply. Normally, a plenary indulgence requires, di ba? Confession, Holy Communion, prayer for the Pope, detachment from sin. But at the hour of death, this may not be possible. Therefore, the church, through her authority, provides what is lacking. Trusting the person's prior life of faith, the habitual prayer, their final disposition of repentance. God's mercy at the final moment. Luke chapter 23, 42 to 43, today you will be with me
in paradise. Even at the last moment, grace can fully restore the soul. Grabe, no? So, sa to'y unang nga kuan, properly disposed. So, kung hapit na ganit na mamatay, ay nasig mamalikas. Pasailua ang tanang nakasani mo. Mangayo kag pasaylo. And then, you receive plenary indulgence even if there's no priest. Nalipay mo Kung naay pare, ayo, tawag ka, Jod. Ayaw po na tawagan ninyong padung na magtinga. One time, no? Then, nuktok sa kwarto, Father! Ako, nindot na kay katog. Sige sa maroon, no? Tangimuta ko sa ato, Brad, no? Father! Ako kanda doon, Father, kay magpahilog akong lula, Father. Kung pwede karong alas 4, kay motiwas ko katug, Brad, kay pating kapuya ko lawas. Sa hapit na mamatay, Father. Nagtiwas ako panghimuta dito sa akong sakyanan, no? Muna nga, kung naay pare the best, pero guay pare makatambang dining atong devotion. Mo nang ayaw mo biya sa atong devotion, make a habit sa atong mga devotion. Ayaw na ninyo buhi kay nga naman usana sa kondisyon sa simbahan nga makadawat kag plenary sigig simba bisag way misa mo simba gyapon ka na. Nya magsigig novena kana dako day na at the end of your day bisag way pari. Mo ni sulti simbahan na norm number 18 sa plenary on plenary indulgence. Sa general norm, sa apostol, ako kasi tawag apostolic penitentiary. Gikan ni sa simbahan jud, no? Dili na akong gi-share ninyo. Muna nga nindot kaayo ang atong topic karon. Ako kanunay ko ma-inspire ini, kanunay nako gi-share kay daghan natong Katoliko wa kay baw ini. Dito awa 30 minutes every day. Kung mabasa lang ka, kung may adoration chapel, hindi magbasa ka, 30 minutes yun. Nya 29, Father, pwede ra. 30 ka ni. No, kamaminaw. 30. Pwede ra 29, Father. Nya 30 ka ni ibutang, magbuho jud mo. 30 minutes contemplation of the Word of God. First reading. Muna akong buhaton. 30 minutes na. First reading, Psalm, Gospel. You receive, kanang, padung mo simba. Muna gamitan ninyo. Ang misa alas 5, alas 6. Mata na kag alas 5. 30 minutes na basa na ka na contemplate. It will lead you to virtuous disposition. Amen? Tanawang mga martir. Gipatay sila, gipanitang buhi. Ningon pa to si San Lorenz. Barbecue man si San Lorenz. Litson. Sinanggo man to. Siya napagod na diri bikas, Brad. Diri, bopa. Ibali. Sa yate, lingo-lingo gutong nagsugba niya. Yung siya, Brad, pagod na diri bikas, Brad. Ang bikas wala pa. Joker kito si San Lorenz, itong martir. No? Nga nung ingon anak man sila. Virtuous disposition. Wa sila maapektuhay sa sitwasyon sa kalibutan. Because they offer their lives to God. They continually contemplate the Word of God all throughout the day. No? Ato lang Domingo, sos, mamatay ka. Kung imo lang pamanlandungan to, nisaka si Krisos langit. Nga nung sige pa, huna-huna ng kalibutan na, manaka man ta dito. Amen. Yung tungkol aning kalibutan na na-destroy ang atong disposition. Munang karon nga hapuna mga igsuon, let us all together ask the Lord, Lord, give me a healthy, not only a healthy disposition, but a virtuous disposition. Kung sabi ng virtuous disposition, muna nang napuno sa grasya, niya nakadawat og plenaria indulhensya. And it is a life of virtuous disposition.
Tanawan ninyo kung inyo nang i-enjoy ang grasya o indulhensya. Kakita kasi mong palahubog gabana, kini. Tubli yung indulhensya na ko ani na. Nga mga anak na balbahutog kayo, muli lang mong kaon, kini. Ako, dyan yung laban iyang mga sanina. Mudubli man imong kabuutan. Nga naman, the infinite merits of your work is offered to God. No? Tanan nimong indulhensya, tanan nimong kaayo karon, tanan nimong gagmayng sakripisyo, dili o dili na kalimtan sa Ginoo. Wala virtuous disposition. Pagkaanindot sa Diocese of Tandag, kung matag-usa nga devotee, virtuous disposition na. Gikan sa unhealthy. Doon ay manliba, pantay ra mo. Inyo paron, sunod adlaw, inyo gihapon. Why sukod sa, ayan na, unhealthy na siya. It cause unnecessary stress, unnecessary burden, unnecessary emotional affection. Munang dili ta na maguba. Yan naman we are asking the Lord to give us virtuous disposition. Kini siya is supernatural state. Ug mauni na abot sa atong mga santos. Mauni sikrito sa atong mga martir sa atong panahon karon. Amen. Nalipay ba murong hapuna? Tinuod? God is good all the time. Kinaraanan yung tubag, no? Doon ako nung ibinatanon, anak. Kuming ko, God is good. Grabe. Hindi akong classmate, ay. Si Father Suji, atong gaas pa si Pangpakpak, akong classmate. Oh, ni Apas di ay, no? So, salamat, Padre, sa imong pag-ari. O, muna ha. Sus, kay ba mo, when we acquire the virtuous disposition, matud pa ni Saint Seraphim of Serov, when we acquire the virtuous disposition, thousands around you will be saved. Maliko na ko ha? If we acquire virtuous dispositions, thousands around you will be saved. Pero kung ang imong disposition, unhealthy disposition, even your soul will not be saved. Amen? So muna akong pangandoy o pagampo dinhi sa Diocese of Tandag. Ang mga pari, virtuous na ang disposition, thousand of parishioners' soul will be saved. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Unya akong i-post ang prayer to obtain virtuous disposition. Apil na nini ang cardinal virtues, theological virtues. Akong i-post unya ha. You everyday pray it. Kibaw mo, dili maguba inyong adlaw. Yanong maguba inyong adlaw, unhealthy imong disposition. Tanawa ko ng healthy imong disposition, nya, katag kaing balay, unya ang inyong mga apo, saba kayo, mingon na ka, healthy man imong disposition. Mga apo, ayaw intaw mo pangsaba, mga apo, healthy man. Pero gisapot gani ka, unhealthy imong disposition, yawa, padukon panglayas mo nila eh. Saba kayo mo. Unhealthy mo na. Kaya ba mo ang problema? Kaya ba mo ang atong kuntang dili nas gawas? Matod pa ni Saint Francis de Assisi, we have only one enemy, not the others, but ourselves. Our unhealthy disposition.
is the number one enemy of all of us. Amen? So ako i-post ron, human na to, mag-bless ako sa inyong religious items, human ana, mag-adwanting of senses ko, human ana, mag-picture-picture ta, katong ato gihimo atong miagi, parang hanay, naglinya lang ta, parang makapicture ta tanan. Okay ra? Wa mo'y pangutana? Uy, awa, why ni ansap? No. So mag-bless na ko sa inyong religious items, ha? Ako sa i-bless. Anak lang mo sa inyong kilingkuran. Unahon na to bless ang inyong soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lingkod lang mo. The blessing of soul. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's soul, I purge thee of evil, by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered thee through Eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, by thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore thy boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, to Jesus Christ our Lord. Amen. Tanan ninyong salt, holy and exorcised salt. Sunod atong i-bless, buksin ninyo inyong tubig. Ang takub. Ibukas ninyo kaya itong sagulan nag-salt unya. You creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which you consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from binful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin ninyo og salt ang inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of unconquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of differing enemy, to violently put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech the Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it,
with the dew of your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venom must serve with even afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Tanan yung tubig, holy and exercise water. Sprinkle ninyo before matug, labi na kung matug mo ng mga hotel, matakaybaw, unsay history sa room ngayon yung katugan. Munang gamit kaayo ang mga sacramentals. O sunod na itong i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain, let their Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machination be spelled driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, the Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand and awe, and also the service to acknowledge, may it please you to regard feebly, and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to contain the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ the Lord. Tanan ninyong olive oil, holy and exercise oil. Kung saan paggamit ana, ikuro sa inyong mga senses. Pwede na siya ihaplas sa mga sakit, no? Kung doon ay mga sakit. Naasa akong Facebook page ang Simple Prayer of Deliverance. Pwede sa mga giharas sa demonyo, pwede sad sa sakit. Ang tatay may pinaka-powerful. Before niya mo gamiton tong prayer of deliverance, mohimo sa siya renouncement. Na before siya mag-renounce, mag-practice jud siya cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Kay ba mo, daghan kaayong mga testimonya, nangaayo sila, human sila nangaayo, nangausab. Kay kining sacramentals instituted by the church. Dili na instituted by Father Darwin. Dili na lana ni Darwin. Holy and exercise oil na siya. Tanang pari makabless ana. Ang priestly oil mautong gibless sa obispo during Christmas. Matoy gamiton sa pari panahon sa kumpirma, panahon sa bunyag, panahon sa ordination sa usa ka obispo or ordination sa pari. Wala siya gamiton priestly oil. Ayaw mo pangayo ato ha. Kay priestly oil to, kini siya common oil. Gitawag siya og holy and exercise oil. Si Nanay Anita, ato miaging si Mana, niadto siya sa office, 23 years ang sakit. Naulian siya atong miaging si Mana. Og tungod siya kalipay, nagdana siya mga sacramentals. Pag uli na sila ha, ang iyang igagaw nang hubag ang dagway, nang hubag ang tibok lawas. Iyang gihaplasan sa holy and exercise oil, pagkabuntag ng hiyos, completely healed ang iyang igagaw. Pero doon ay sakit niya natural ha. Dito mga fanatic, we need experts, we need medical experts, we need doctors. Follow their advice. Labid na kung doon ay findings. Kung may findings, mauna na siya. Ang dad-a sa exorcist, dad-a sa deliverance office, or kung wa mo'y maduulan, nga lain, kaya wa pa'y active ng deliverance pananglitan, kung doon ay active, adto na, patudlo, pag-guide mo nila. Pero for the meantime, kung wa, jod, mo na akong i-post, jod na, para maggamit na tong tanan.
Nya palihog kog i-send ninyo ang mga prayer. Labi itong 7 renouncement. Kaya ba mo, katong 7 days renouncement, sa akong experience, daghan kay nangaayo. Tinadaghanan, dili na maihap. Uy, akong igagaw. Senyor Jose. Salamat, Nyor. No? Kinadaghanan ang nangaayo. Munang ako na siyang gipost, unya ang lugar nga pinakanindot nga i-renounce, sud sa simbahan in front of the Blessed Sacrament, sud sa Blessed Sacrament, mangluhod mo dito, tinanindutan ang aura sa inyong pamilya. Ang tatay, doon na siya'y fullness of authority sa iyang property ug sa iyang family. Dahil niadto na ako, lulo. Yun siya na ako, Father, ang akong apo, Father, putlan na nagtiil. Tsasa man imong apo, to a Saudi, Father. No, saan man na to? Inko, tudloi imong anak. Or ikaw mo deliverance sa imong apo. Ayaw ko kay, to a Saudi. Upirahanan niyang apo, putlan nagtiil. Kibaw mo, ang lulo mo ay ni-deliverance sa iyang apo. Nibalik, huibi siya na ito, nibalik siya Domingo. Ni-share sa maing balita, Father, wa madayon. Kinasyak ang doktor, kay naulian ang tiil sa akong apo. Kay akong gi-deliverance, Father, ang akong apo. No? So, dili lang ang nayawaan ang angay i-deliverance. Ako gani, mag-deliverance ako before ko matog. Yan naman, 1 Pedro 5:8, basahan ninyo, ang Yahwa sama sa gutom nga leon, naglibot-libot na to, nangitag tukbonon. No? Muna, ang sacramentals purify the body. But the sacraments purify the soul. Ya, kung kumplituho na to. Karong si Manaha, kinadaghanan na ayo. Kay ang mga pare dito sa office, magpalingkod ba sila? Pangpisal sila. Ako mag-exercise, mag-deliverance. Yan na po tay team nga mag-deliverance. Kinadaghanang naayo. Kagabi nahuman ko, Domingo gabi no? Agapon. Pag Sabado sa gabi alas 8:45 na ko nahuman sa office. Naluoy ko kay naay taga Zamboanga City. Naabot didto. Wa sila katugan, 7 sila kabuk. Yun si nanay, Father, kining akong abaga, Father, dito na ko doktor, ay findings. Yeah. 3 minutes na akong i-prayeran sa renouncement, completely healed si nanay. Atong Sabado sa gabi. Wa ko'y gift ha. Gift na sa simbahan nga naas pare. Dili lang si Father Darwin na ana. Tanang pare, wa lang jud mi matudlo seminaryo. Amen? Kibaw mo si Nanay Guillerma. No, taas sila sa office ron. Siya, Father, tanaw, Father, kutubra ana. Inig-ana na, di jud siya kabot. Kanang prayer, simple prayer nga, deliverance, mura na akong gipray, nag-renounce siya, naana na niya, anduhan niya kamot, no? Perting lipaya. Just imagine, Zamboanga Matugbuhol, Zamboanga City, no? Unang ang atong center karon, puhon, maaprubahan na sa obispo, pabantay obispo, ang atong master plan, ang atong exorcism chamber, yan na information dito, tanang pari nga ganahan magpatudlo atong tudluan dito bisag di siya exorcist, no? Puhon, umo na itong plano puhon sa ato diocese. Yan naman, kamo din ang mumuadto dito. All priests are in persona Christi. Amen. Nya kamo pod common priesthood sa inyong kaugalingong pamilya. One time dihay Papa. Sa Father, dito na ko sa kaubang exorcist ni mo, Father. Wa pa dyan mo gawas ang yawa ba? Ako, sige, tungod kay nagtuo mo, ang inyong pagtuo to as exorcist, wa ni Kristo. Kinahanglan inyong pagtuo, dili di rin mo. Kaya makapagawas, inyong pagtuo ni Kristo. Ang tinuod nga exorcist, di si Father Darwin, si Kristo. Nga karon, pag exorcise ako, Lucifer minisod. I am Lucifer! Sus, kinuo ko. Hayrag banjod. Na akong giingnan ang tatay. Sunod, buwan na mo balik ha. Sa Father, kumuandar. Kumutukar. O sa'y gamit ni mo? Ikay deliverance, imo ng anak. Father, mahadlok ko, Father. Kung maunang mahadlok mo, ayaw na dyan mo balik dire. Kaya naglangay-langay lang muna ako. When you activate your fear, you feed the demon.
When you activate your faith, you starve the demon. Amen? Akong gingnan ang tatay, sugod karon, i-deliverance imong anak. Father, Lucifer ang nisod, ako imong pa-deliverance son. Ikaw dunay authority, labaw pang Lucifer, imo ng anak. Ibaw mo, nibalik sila, wapay 7 days, layas si Lucifer. Ganun man, ni-activate ang faith sa amahan. Hindi kamay na kung i-exercise. Ako rang gi-empower ang tatay ug ang nanay. Atong pakpakan ang Ginoo. Katapusan, kaya picture-picture na ta. Katapusan, nakoy bag-ong kaso ron, palahubog kaayo. 13 years old pa siya. Alcoholic, inom jud. Unsay nitabo? Usang simana mga igsuon, matug lang siya usang oras, human nagtug, inom na pod. Nya tinga siya, kaya di man siya mahubog. Hindi na jud normal. Gidahan dito sa office, perting daghanang yawa. Alcoholic ha? Way tambal gitumar, aron mahunong siya sa iyang addiction. Ang ipainom na to, kanarang huli exercise oil. Ang dakong milagro mga igsuon, tulo na siya kabuan na to i-process, na-liberate naman siya ron, di na pud mo inom, bisag usa ka to. 3 months na siya, way inom-inom, bisan usa kato. Ako gina, to nga, bisag usa lang kato sa bino, na dyan siya mainom. Grabe no? Dako kay milagro no? Because of the prayer of the church and the sacraments of the church. Amen? Mo-share man ta siya atong isang simana, pero napuno akong schedule, basig karong simana tangin ninyo kay siya mismo ang mo-share. Imagine na kam, usa pa gani kabaso iyang giinom, nahurot na iyang usa ka botelya. Sada man jud koy kauban. Naa jud, no? Nalipay na mo ron. Ini katugan na inyong palahubog nga bana. Deliverance. Ato-ato na. Ay na mo saba. Nausap ka itong alcoholic 13 years old. Okay, nalipay mo ay nagsaba. Nagkahubog. Deliverance. Karon kay ba mo pangutanon nimo siya? Bisan pagpaimno nimo tunulan nimo siya wine. Wa na joy lami ang wine. Di ba milagro? Dako kay milagro ha. Wa gud siya ka padung sila madtog psychologist, psychiatrist. Nauntay ipainom nga tambal, tuwa mas gawas. Wa pa maabot, naayo na siya. Naka-save siya karon. Atong pakpakan ang Ginoo. Amen. At ang ninyo, basig baka lugar siya ron si Manaha, siya mismo, uban siyang asawa, uban siyang mama mo share sa atong programa. No? Very inspiring ang ministry, pero kini mo inawa sa to diocese. Daghang diocese nawa ini. Nya atong ampo gapon nga mabalik ni. Naadyo'y center, parang di na mo maadtog albularyo. Amen? So, sa katapusan atong general blessing. Medals, cross, crucifix, candles, incense, scapulars, handbook, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, all your religious items. Heavenly Father, to your Son Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and its legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Tanan ninyong sacramentals, holy and exercise sacramentals. So katapusan, mag simple prayer of
Deliverance lang ko ninyo. Tanan ha? Manindog ta. Tanan. Nya gamitan ninyo ang kung namoy tubig or oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I consecrate all this area and vicinity to the most precious blood of Jesus Christ. And I seal all of them to the most holy Trinity, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Sabat mo na ako. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, my superstitious beliefs, occultism. all of this. I repent I repent and ask to be forgiven. and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, I now choose you, Jesus, as my only Lord as my only Lord and Savior. and Savior. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I renounce all I renounce all my superstitious belief, my superstitious beliefs, occultism. occultism. I repent I repent and ask to be forgiven. and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, I now choose you, Jesus, as my only Lord as my only and Lord Savior. and Savior. Amen. Amen. Ito ko inyong ulo. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous power as God, and His most powerful and salvific name. I rebuke, repudiate, bind, and cast out spirit of obsession, spirit of oppression, spirit of illnesses, different illnesses. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. Amen. Nya, i-cross sa inyong parte sa lawas kung doon na may gibati. Nya, samtang mag-pray ta ni ini, kita tanan, cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son, from the top of our heads down to the very soles of our feet, let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Unya, before ta mo mag-picture-picture, murag dunay announcement. Hello, brothers and sisters. Unsa may atong gibati? Ha? Kalipay, ano pa? Unsa pa atong mga kalipay? Okay. We know that we learned many things. We gained many blessings in order for us to go to heaven. And with this, ato gyud si Father ang Ginoo pasalamatan. Pasalamatan nato ang divine mercy who is with Father Darwin. Tanan iyang gisulti mauni ang atong gamay nga mga tidbits, mga pieces of insights. First, many sickness are not cured by synthetic medicines, but by sacraments. Another, God, if we are with God, nothing is lacking. If we put God first every day, 30 minutes meditation with the readings in the Bible, that is our strength. And we are sure that God will always guide us. Another, the prayers of deliverance.
It takes courage to be faithful, my friends. It takes courage. Kinahanglan isog yun kita. Kay kung ang atong espiritu madaog, katawaan da kita ni unsa gani ang opposite ng Sacred Heart? Hate. Sacred Heart of Jesus. Ang opposite, hatred heart of Satan. Kuman, naa pa ba si Satan sa ato? Wala na. Lumayas na siya. And I hope layas na gyud siya permi dili na gyud sa mubalik ka nato so that we will be always with the grace of God. And we can gain plenary indulgence and partial indulgence if we follow those seven tips that Father Darwin has given us. Father Darwin, we're so blessed of your presence here in our diocese. We really thank you so much. Muhatag unta mi kanimo og house and lot kumandayon. But then, we cannot afford. Ang amo lamang ma-afford is this plaque of appreciation whose citations will be read by my partner. So, mao kini atong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa mensahero sa atong Ginoo karon nga adlaw. Akong pagabasahon, plaque of appreciation is hereby presented to Father Darwin A. Gitgano. In grateful recognition and sincere appreciation, profound spiritual insights, and selfless commitment as speaker during the 3rd Diocesan Apostolic Congress on Mercy, or DACOM 2026. Your words of wisdom, powerful message, and pastoral guidance has renewed our faith and hope and reminding us of God's power to heal and restore. Given this 18th day of May 2026 at the new San Nicolas de Tolentino Cathedral, Tandag City, Surigao del Sur. Thank you and may God bless you abundantly. Signed, Maria Nida Malubay Chua, MPA, Diocesan Lay Coordinator, and Most Reverend Raul Bidael, DD, Bishop of Tandag. May we request Sister Maria Nida Chua to give this plaque of appreciation together with the officers for DACOM 2026. So may muna ang testimony of mercy or picture? Pangutana daw. Sige, paliog manindog ang tanan for the pictorial with Father Gitgano. Thank you very much. Please take your seats.